Welcome back to our channel. And for today, ay papakita natin ang ating bagong upgrade sa ating Spider Robot. Kung makikita nyo dito, yung ating Spider Robot, meron na siyang ultrasonic sensor. Yan. So, kapag may ultrasonic sensor, pwede na natin gawing obstacle avoidance ang setup ng ating Spider Robot. So, try muna natin itong ating Spider Robot. Okay. Yan. Naurong siya. Then, tingin sa left. Tingin sa right. So, tinitingnan niya, mini-measure niya kung ano yung mas malayong distance. Kaya nagte-turn siya. Yan. Left muna, tapos right. Ngayon, kapag may na obstacle, uurong siya and then titingin sa left, then sa right ulit. Medyo labis pa tong code nito eh. Kaya papakita ko sa inyo kung saan pwede baguhin yung steps ng pag-turn ng left at right dun sa ating bagong code. Okay. So at least major improvement to sa ating kit kasi hindi siya forward at reverse lang katulad dati. Ngayon nag-act na siya as obstacle avoidance. Okay. Try muna natin to. Yan. So kung napanood nyo na yung mga tutorial natin nung nakaraan, ang ultrasonic natin ay meron niyang BCC, trigger, and echo. So dito sa ating video, ang gagawin natin is sasabihin ko na lang kung saan i-connect yung additional na connection ng ultrasonic. Pero yung connection ng other servos, ganun pa rin. Pwede nyo siya panoorin ulit dun sa assembly, programming and coding ng ating Spider Robot. So, ang ating ultrasonic, meron tong trigger at saka echo pin. Yung trigger natin, nakakonect lang yan sa A0 at ang echo ay sa pin A1. Yan lang naman ang pinagbago ng ating Spider Robot. At ang BCC at ground nung ating ultrasonic, nakakonect yan sa yung G, yun yung ground, at yung B, yun yung BCC, yung 5 volts. So yun lang yung additional na connection ng ating Spider Robot. Yung Spider Robot natin ngayon, meron na siyang bagong coupling para sa ultrasonic na sensor natin. Kasi ito, naalis to. Yan. Pwede pa rin siya maalis. Ang pinagbago lang niya, yung dating chassis niya ay walang coupling para sa ultrasonic na holder. Yun. Yan. Marami pa kasing possible na pwedeng gawin sa ating Spider Robot. Ang isang basic na pwedeng gawin is yung obstacle avoidance nga. Pwede to sa ating mga STEM students na medyo may hilig sa robotics. Pwede kasi nilang i-edit ang code para sa behavior ng ating Spider Robot. So, tingnan natin ang code nito.
Baka muna. So, dito sa ating screen, mayroon tayong code na ginagamit doon sa ating spider robot. So, nagdagdag lang ako dito ng para sa ultrasonic. So, ang gagawin natin is i-include natin yung Newping na library. So, kung hindi nyo pa alam ang Newping na library, pwede nyo kasi siyang sa include library, tapos yung Newping. Okay? Pero kung naka-install na yun sa inyong Arduino IDE, then wala nang problema. Pero ang isa pang ina-highlight ko dito is itong FlexiTimer 2. Ito kasi ang library ito ay gamit na nung unang version ng ating sumubot na kit. Kung mapapansin nyo, itong FlexiTimer 2, hindi nyo na siya ma-search sa online library ng Arduino IDE. Tingnan natin dito sa library manager. Kung isa-search natin ang FlexiTimer 2, wala na siyang nalabas. So, ang gagawin natin, meron akong link sa description ng FlexiTimer na library. So, naka-zip file siya. Ang gagawin natin is kapag na-download nyo na yung zip file na yon, punta tayo dito sa sketch, then include library, then add that zip library. So kapag na-add nyo na yung library na yon, magpo-prompt tong ating IDE na na-install na yung FlexiTimer. Yun. So, ito kasing FlexiTimer ginagamit sa pag-control ng mga servo motors natin. So, paano ba ito? Medyo bago lang kasi itong aking download itong version ng Arduino. Medyo naninibago pa ako dito. At hindi ko pa alam kung ano itatago to. Yan o. Hindi matago. Pero tuloy lang natin dito. Yan. So yung ating code, ito ang mga libraries na gamit. And then, yung trigger pin ng ating ultrasonic ay A0 at ang echo pin ay A1. So, normal na declaration ng ating ultrasonic. Since yung ating ultrasonic ay napaka-common naman, yung HCSR040. Ayun. And then, yung part na dinagdag natin para maging obstacle avoidance siya is ito. So, nagawa ko ng function dito na get distance. Kung makikita nyo dito ko nilagay. So, itong function na get distance, ito yung nakuha ng data galing sa ating ultrasonic sensor. So, kapag nakuha niya itong data sa ultrasonic sensor, balik tayo dito sa loop. Kapag less than 10 yung distance na may-measure niya, 10 cm or greater than 0. Kaya may distance greater than 0 ako dito. Kapag kasi sobrang layo na ng distance mo, kasi meron limit kasi ang ating mga ultrasonic sensor. Kapag hindi na niya ma-measure yung distance dahil nang malayo na, ang kanyang ina-output is 0. So, kapag hindi natin nilagay kasi itong line na ito,
kahit malayo yung distance ng ating ultrasonic na nade-detect, zero pa rin yung kanyang ibibigay. Sa halip na magbigay siya ng halimbawa ay 3 meters, 300 cm. So, kaya meron tayong ano. And then, meron tayong mga function dito ng step back, third left. Tapos dito, nag-for loop lang tayo ng get distance na 5 beses para maging mas okay yung kanyang distance na binibigay. Kasi kapag isang daan lang sa get distance, medyo hindi pa siya nagbibigay ng maayos na value. Kaya ang ginawa ko dito, nag-for loop ako ng 5 beses para mag-get yung distance. Step back siya ng 5 steps. Tapos turn left ng 5. And then, get ko yung distance. Then, turn right. Kasi nag-turn ako ng 5 beses left. So, yung pagbawi ko dito, 10 steps papuntang turn right. Then, for loop uli ng 5 beses. Kukunin ang distance. Ito naman yung distance R. And then, sa part na ito, kino-compare lang yung distance ng left at distance ng right kung ano yung mas malayo yung obstacle. So, kung mas malayo ang obstacle sa left, pupunta siya sa left. And then, if mas malaki yung distance sa right, pupunta siya dito sa else. Kaya itong else wala na kasi yung flash niyang sukat dito is papuntang right na. Ngayon, kapag mas malayo ang distance ng right, lalagpas na siya dito and then step forward na siya. 1 step ng 1 step. Okay? So, yun lang ang laman ng ating loop. Anong last kasing code, ito yung naka-code sa kanya. So, ang ginagawa kasi dati is stand siya, step forward, 5 steps, step back, 5 steps, turn left, 5 steps, turn right, 5 steps, tapos mag-wave siya, tapos handshake, and etc. Pero kung yung unang code kasi ang ating gagamitin, medyo nakaka-boring kasi yung ating spider robot. So, ang ginawa po natin, nilagyan po natin ng obstacle avoidance para medyo maging exciting yung ating spider robot. So, sa mga may hilig sa robotics, it's worth a try na magkaroon ng spider robot. Ito kasi medyo pricey din dahil ng marami kasing servo nito eh. Plus yung chassis niya, yan ay parang made to order. Itong spider robot, may iba-iba tong kulay. Depende kung ano ang inyong gusto. If you want to check the kit, na pwede nyo kami bisitahin sa aming Shopee, Lazada, and TikTok. Pwede nyo rin kaming i-chat sa aming FB page para sa details ng spider robot. So, okay. Kung may tanong kayo dito sa ating code o hindi nyo mapagana yung inyong mga spider robot, feel free to comment below sa comment section and pwede nyo rin kaming i-message sa aming Facebook page. So, yun na muna for today. Good luck sa inyong mga projects. Mostly kasi ngayon, bakasyon ngayon eh, kaya medyo tapos na yung mga projects ng ating mga students. Pero, meron pa rin namang schools na hindi pa tapos ang SEM. Pero kung state universities, medyo bakasyon sila, kaya medyo pahinga muna. Okay, that's it guys. Bye bye.